tunay na deboto, handang bumaba kasama ni Kristo upang iangat ang kapwa at ang bayan. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva Pong Jesus Nazareno! Dito na tayo. Yes. First stop. First stop. Sa Rotonda. Kaya mo na. Tayo pa yung mga kasama natin. Yung. Kaya po na. Yan. Lapit na. Lahat ng patuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa Tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at sinusugo tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung 3 taon pa lang po yung anak ko, yung panganay, sobrang sakitin. After ng check-up, may therapy pa. So dumating yung time na talagang kung saan na kami mahanap ng humingi ng tulong. Nag-try tayong Amanata. After nun, hindi na siya nagkasakit. So nagtuloy-tuloy na tayo hanggang nangako tayo na makahalik sa kanya matapos ang prosesyon. 2016. Tuloy-tuloy po yan. After ko mamanata nung unang-una, doon ko napansin na hindi na po nagkakasakit yung anak ko. Hanggang ngayon, hindi na po nagkakasakit ng malala. Bago ako maging deboto, marami na rin ako natulog. Tinitapo ko sa dibdib, ayan yung kanya mask. 2 maskara na magkatapat. Nagataboy siya ng negative energy, bad spirit, maalis yung mga bad vibes. Ito po, fudog po, and may nakalagay na family. Protection ng pamilya ko. Tagabantay. Sa likod, tiger and snake. Yung tiger parang ako yung nag-represent mo. Tapos yung snake, yung mga taong mabuti lang kapag nakaharap ka. Tapos kapag nakatalikod ka, tinutuklawa. Sa simbahan, di ba? Di lang pinapaniwalaan yung mga swerte at malas. Anong pananaw mo doon? Hindi naman... Na deboto ka ng Nazareno pero naniniwala ka sa mga bagay na pampaswerte. Oo, naniniwala ako. Deboto nga ako, pero naniniwala ako sa pampaswerte. Pero hindi ka na rin naman nagsaswerte kung hindi mo gagalawan. Hindi naman pwedeng iasa mo lahat sa swerte. Kailangan mo pagtrabahuan. Masakit magpatato, pero mas masakit yung pinagdaanan ko sa buhay. Bata pa lang ako, dumidiskarte na ako. Mga 5 or 6 years old, sumasama na ako sa mga bata dyan sa labas. Isang grupo dyan na nikayat ako na, sama ka dito.
Mangolekta tayo ng kaning baboy sa Binondo. Kinokolekta namin yun, may ginabagsakan na kami na nag-aalaga ng mga baboy. Tapos bibigyan kami 25 pesos para makapagisa ng pera, para paano makatulong sa magulang ko. Nagpa-parking boy ako doon. Kasama ko yung mga kababata ko dyan sa Ilagan Street. Shoutout sa mga tropa ko dyan sa Ilagan Street. Ilagan Street, Paltok, Barangay Paltok. Madalas kami doon na pag magpapasko. Ayan, swerte na, mabigyan kami ng 5 piso. Pinakamababa, piso-piso yung binibigay. Yun, iniipon ko yun para pambili ng regalo kung sa lola ko tsaka sa nanay. Habang nag-aaral ako, uwi ka namin ng tanghali, doon, mag-extra akong bumiyahe. Hanggang gabi na. Yan, punta tayo sa unang-unang terminal na pinagbiyahian ko nung time na first year high school ako. Yan. Ayan si Pres. Si Dede ng Paltok, Balertoda. Nagkaroon ng sariling tricycle yung chewing ko. Ito naman, Clorum naman to. Tinatawag nilang Poncan sa Del Monte. Pero ngayon may terminal na, yun yung Violet. Okay, dito yung pangalawang terminal na binabiyayan ko. Ito yung tinatawag na Poncan. Yung pangatlong terminal na binabiyayan natin. Artoda, si Pres. Yan, oh. Yan, shout out. Shout out! Nag-aral ako sa PUP, Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa. Nag-aaral ako dyan. Buwagbiyahe ako. Hanggang sa makagraduate ako, graduate ako ng education. Nag-try kasi akong magturo. Ang tinuro akong first year college sa PUP rin. So, doon ko na subukan yung sarili ko na ganito pala dapat. Ganito kahaba. Yung pasensya mo, ganito lang. Dapat habaan mo pa. Ang estudyante kasi ako, pasaway din ako. Parang pinaranas sa akin. Kaya nung turo ko, parang pinaranas sa akin, ito ka nung kabataan. Na-realize ko hindi ko kaya. Kaya saludo ko sa mga teacher dyan, sa PUP, tsaka sa Paltok Elementary School. Sobrang na-appreciate namin yung ginagawa niyo. Ano yung pinakamatinding pagsubok sa'yo? Ang pinakamatinding pagsubok sa akin yung kinasal kami ng asawa ko. Nung nag-uumpisa kami ng asawa ko, walang-wala. Totoo po ito nga. Kinasal kami, ang meron lang kami, electric fan na binigay, kutsyon na ulugan, ito mga dumadaan, mga bombay, and dalawang pair ng kutsara tinidor, dalawang plato. Since na marami akong tato, hindi ako makahanap ng magandang company. Nag-apply ako sa mga company, wala. Hindi ako tinatanggap. Akala ko swerte itong mga tato ko. Dumating sa time na hindi pala. Parang gusto kong pabura, parang gano'n. Pero, sabi ko, commitment na, di ba? Hindi ako kailangan, siguro may ibang pinto na magbubukas para sa akin. Natatanggap sa'yo? May tatanggap sa akin. So, nag-try akong pag-apply sa 10 call center na in-applyan ko. Walang tumanggap.